spiritual growth through God's power. So ito yung sinasabi sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos, ang mga mananampalataya ay lumalago sa espiritual, nagiging higit na katulad ng Panginoon Kristo at tinutupad ang kanilang layunin na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. So, ibig sabihin, ngayon sa Kanya ay may kakayahang gumawa ng di nasusukat kaysa lahat ng ating hinihiling or iniisip ayon sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa atin. Siya ang gumagawa sa atin. So, yan ang sinasabi, kaya nagagawa natin na mas mabisa sapagkat hindi tayong gumagawa, siya ang gumagawa para sa atin. Dahil sinasabi niya sa verse 21, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. So sa Kanya, ang kalwalhatian ng Iglesia at ng Panginoong Kristong Jesus sa lahat ng saling-lahit magpakailanman. So, isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers, kay Doña Evangeline Natividad at Doña Erling Marcado. So, good morning po sa ating lahat. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng higit sa pangunawa o inaasahan ng tao. Pinapaalalahanan tayo bilang mga mananampalataya na tayo magtiwala lamang sa kakayahan ng Diyos na magawa ang higit pa sa kanila sa ating iniisip at bigyan siya ng kalwalhatian para sa mga gawa ng Diyos sa lahat ng mga henerasyon. So ito'y isang makapangyarihang pagpapahayag ng papuri at pagtitiwala sa kadakilaan ng Diyos tulad ni Apostle Peter, Apostle Pablo, na siya'y nagbago mula sa isang natatakot na disipulo na itinanggi ang Panginoon Kristo tungo sa isang matapang na apostol na mga ngaral ng may kapangyarihan pagkatapos umasa siya sa banal na Espiritu. So kaya nga kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo umasa lamang sa banal na Espiritu sapagkat bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin. Tayo'y manalangin, magpasalamat para sa kapangyarihan ng Diyos. Regular na hilingin sa Diyos, magpasalamat, na palakasin ang ating pananampalataya at gabayan tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na nasa loob natin. So kaya nga't ito'y sinasabi ng banal na kasulatan at dapat tayo ay magnilay-nilay pag-aralan ang salita ng Diyos. Buuin ang ating pangunawa sa mga pangako at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan. At dapat tayo ay sumuko tayo, magtiwala tayo sa Diyos sa mga hamon na hindi natin kayang haraping mag-isa. So kailangan trust God with challenges you cannot handle on your own. So dapat tayo ay isuko lang natin sa Kanya dahil hindi natin kaya na tayo'y mag-isa. At dapat tayong magpatotoo, testify to His power, share your experience of God's work in your life to encourage others. So ibig sabihin, tayo magpatotoo sa mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kaya nga't ito'y nagpapaalala sa atin bilang mga mananampalataya na ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa karunungan ng tao. Kapag nagtitiwala tayo sa lakas, nararanasan natin ang kapayapaan, tagumpay at emosyonal na pag-unlad dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ang pundasyon ng hindi natitinag na pananampalataya
na nagbibigay diaan sa atin na madaig ang mga hamon at matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. Tayo, tulad ng mga bayani ng pananampalataya, ay lubos na umaasa lamang tayo sa kapangyarihan dahil ito yung kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo.